Hi guys, and welcome to another vlog. So, in this vlog, gusto kong i-share yung relationship with my mom. With my biological mom, yung tunay kong mommy ha. So, dahil siguro sa mga na-expose ko na, o na-expose na i-open up ko na in regards to sa feelings ko, yung feeling ko na baliwala ako and everything, it doesn't mean naman na bad person yung mommy ko, no? Like, siguro hindi lang kami swak kasi hindi namin kilala yung isa't isa, and I'm not going to say naman na it's a one person's fault. Hindi ko sasabihin na si mommy lang yung nagkamali, na siya lang yung bad guy sa movie naming dalawa or ganun. Kumbaga, yung relationship kasi namin, I'm sure mahal niya ako. Kasi syempre, sino ba naman ang mommy na hindi magmamahal sa anak, di ba? Kaya lang, nawala siguro yung pagmamahal dahil hindi naman kami lumaki together. And siguro, naramdaman din naman ng mommy ko na mas mahal ko si mama. And it's not my fault naman na mahal ko si mama kasi nakilala ko si mama as my mama. Parang sila naman kasi talaga yung tumayo na magulang sa akin. Kaya naiinis ako kay mommy kasi feeling niya inagaw ako. Which is hindi naman totoo. Hindi naman ako inagaw. Wala naman kasi ng agaw. Wala naman kasi nagsabi na iwanan ako, di ba? So, they made a decision. And yes, hindi natin maiiwasan yung ganong klaseng desisyon kasi nga, yung pagtatrabaho sa abroad, it's a thing in the Philippines, di ba? Pero hindi rin naman kasi maganda na kung sino yung nag-alaga sa anak mo, sisiraan mo or pangit ang tingin mo. Maganda naman ang naging trato sa akin, minahal naman ako. Binuo naman nila yung mga pagkukulang nila as a parent. Kasi siguro kay mommy, feeling niya wala siyang pagkukulang. Kasi nag-abroad naman siya para mabigyan ng magandang buhay, blah blah blah, whatever is the reason ng mga OFW, yun naman, iisa naman ang reason nila, di ba? Para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak. Pero sa akin kasi, don't make it, hindi porket gusto ninyong bigyan ng magandang buhay yung mga anak nyo, ay feeling nyo wala kayong pagkukulang. So, yung naging pagkukulang ninyo in circumstances na hindi ninyo inaasahan, circumstances na hindi ninyo sinadya, pero nagkaroon kayo ng pagkukulang bilang magulang dahil wala kayo doon sa tabi nila habang lumalaki. So, pag nag-drift away ang mga anak nyo, it's not because may nang-agaw. It's because hinayaan mong mag-drift away. Hindi mo binigyan ng time and effort na ma-build yung relationship. Kasi kung natatandaan ko, makakausap ko lang naman ng mommy actually hindi ko, may sulat lang naman ako matatanggap mula kay mommy kapag birthday ko. Kapag Christmas, diba, may birthday card, may Christmas card, or kapag may balikbayan box. Ganon. And hindi naman siya everyday, hindi naman siya every month. So, walang effort to build that relationship. Alam mo yon? Ako kasi bata ako. Ano ba malay ko dyan, di ba? Pero siguro kung nagsulat si mommy sa akin, every day, kapag nagsulat ka naman everyday, ihulog mo everyday, matatanggap yun sa Philippines after what? 2-3 weeks? O diba? Kapag nagsulat ka, yung everyday na hulog mo, merong matatanggap yung bata. Mararamdaman niya na nandiyan ka. Magkakaroon ko yun ng relationship because of those letters, diba? Kaya lang kung ang marireceive mo namang letter
once a month, once every 3 months, once every birthday, once every Christmas, baliwala. Kasi hindi siya consistent. Alam mo yun? So, ganun yung naging relationship namin. And matanda na, may 12 years old na ako nung nakapunta ako sa US with my mommy eh. Tapos, hindi pa ganun kagandahan yung relasyon namin kasi yun na nga, syempre hindi niya naisip na probinsyana ako. Ano bang malay ko sa microwave? Ano bang malay ko sa electric kettle, 'di ba? Anong malay ko diyan sa mga ganyan? Hindi lalo na ako may mga yaya naman ako, lumaki ako may mga yaya. Anong malay ko sa rice cooker? Hindi naman kami nagra-rice cooker at hindi naman ako nagluluto nung lumalaki ako. 12 years old ako, wala akong alam sa buhay. 'Di ba? Kung anong malay ko sa washing machine, anong malay ko sa dishwasher, sa dryer. Wala, 'di ba? Pero yung first week ko pa lang doon, tapos ipapagamit sa'yo yung mga bagay na hindi mo nakasanayan. Tapos kapag nagkamali ka, kasi ako nagkamali ako, hindi ko alam eh. Natawag akong bobo at tanga. So parang, ang sakit noon for me. Kasi walang tumatawag sa akin na ganun. 'Di ba? Hindi ako nakarinig ng mga masasamang salita. Hindi ako lumaki na namumura ako. Pero mami ko, namura niya ako. Okay? Hindi lang once, hindi lang twice, pero namura niya ako. So, hindi niya na-handle yung adjustment period na probinsyana ako. Wala akong alam. Dapat matutunan ko yun. Slowly. Diba? Tinuro ako paano gamitin yung dishwasher. Kasi dapat alam ko kung paano maghugas ng mga pinggan. Tinuruan ako sa washing machine, sa dryer. Kasi dapat may chores, house chores ako, laundry, ganun. Tinuruan ako ng mga ganang bagay. Tapos yung fax machine, nung one time, sabi ni mami sa mga kuya ko, guys, don't forget the letters to your dad, you have to send it. Ganon. Tapos ako naman, ang nasa isip ko, yung snail mail na ihulog mo sa post office. Tapos nung sinabi ko, kailan ihulog yung letter? Tapos ang ibig sabihin pala ni mommy at that time, 1997, fax machine. Na yung machine, diretso na yun, matatanggap na ni daddy right away. And nasa Saudi si daddy noon. So, tapos sinabi na ko, hindi naman syunga, yung parang, may term siya na sinabi, hindi tanga or bobo or anything, pero may sinabi siya na parang, na-hurt ako, kasi ayun na naman fax machine, anong malay ko sa fax machine? Diba? Hindi naman, I have never seen a fax machine in my life. So, anong malay ko nun, diba? Galing akong mayantok, bigla ako nasa Amerika, anong malay ko sa mga ganitong bagay? Tapos, alam naman ni mami na lumaki ako kay mama at papa. 'Di ba? So, yung moment na ikwento ko na to sa isang vlog na nanonood ako ng movie. Ako na lang nasa sala, tulog ng mga kuya ko, madilim. Tas sumisigaw ako ng, Mommy, come get me. Kasi takot ako sa dilim. Tas parang pakiramdam ko may multo o whatever. Sanay ako na may nanglalambing sa akin. Wala akong kwarto sa bahay na yun. So, natutulog ako sa kwarto nila mami. Kasi wala naman si daddy. Yun nga, yung sasabihin ka na, you stupid girl, ganun. Parang feeling ko, hindi ba dapat malambing ang mommy? Hindi ba dapat parang susuyuin pa ako? Hindi porket nakuha mo ako mula mayantok, nadala mo na ako sa Amerika. Hindi porket ganun ibig sabihin okay na.
'Di ba? Parang naging pag-aari ako na ewan. So, nagkaroon ako ng takot na mag-open up. So, mula noon hindi na ako nagsasabi kung takot ako, hindi na ako nagsasabi ng whatever. Natuto kong magkimkim, natuto akong magtago ng mga katotohanan, yung mga gano'n. And alam ko one time, may exam sa school. Tapos hindi ko na perfect or something. Binelt ako ng mommy. Doon ko naramdaman na parang gustong-gusto ko nang umuwi sa Mayantok, pero paano, naglayas ako kasi ano nun, down na ako, paano ba ako makakauwi ng Mayantok from here, 'di ba? Yung parang yung mga hindi ko nararanasan na bigla kong mararanasan. Tapos feeling ko, mommy ko ba 'to? Yung gano'n. Na totoo ba 'to? Yung gano'n. Kasi ang nasa ano ko noon, nasa ini-imagine kong buhay noon, magiging malambing ang mommy. Kasi yun ang sinabi sa'kin ni papa. Sabi niya sa'kin, "Mahal ka ng mommy mo." Sabi niya, "Punta ka naman sa mommy mo para maranasan mo din yung ano, yung pagmamahal niya." Ako naman at that time pumayag na ako kasi parang takot ako na makita si papa na mamamatay. Eventually nangyari din naman, nandun ako sa tabi niya nung namatay siya. But yun nga, so pumayag ako. Sumama ako kay mommy with the wrong reason. Hindi ako sumama because I really want to. Sumama ako because ayoko lang talaga makita na naghihingalo ang papa ko. Nangyari din naman, nakita ko din naman siya naghihingalo. Pero, yun nga. Pero dahil sa sinabi sa akin ni papa na mahal ka ng mommy mo, malambing yun, lalambingin ka, matuturuan ka ng kung ano-ano, ganun. Kaya ako nagkaroon din ng excitement na, okay, gusto kong maramdaman din yung love niya. Tapos nung nangyayari yung mga ganong sitwasyon na parang, asan yung love? Bakit parang hindi ito yung sinabi ni papa? Tapos siyempre, bata ako, hindi ko pa alam paano ako tatawag kay mama at papa kasi wala naman silang cellphone at that time, 1997. Kailan lang sila nagkaroon ng cellphone nung nabigyan ko sila? 2001 na yun. So anyway, so yun, parang nasan yung love? Akala ko mahal ako. Bakit lagi akong dina-down? Bakit lagi ako nakakarinig na bobo ako, tanga ako? Yung mga gano'n. Bakit gano'n? So, tapos lagi akong pinagtatawanan. Yung ginagawa nilang joke, yung masasakit na joke, na hindi nila, pero ako naman, ngiti na lang ako, tahimik lang ako. Kasi takot ako mag-open up. So, kaya ko sinasabi na hindi lang naman ang mommy nagkamali. Ang pagkakamali ko kasi, hindi ako nagsalita agad. So, tumagal pa yun. Tumagal ng mahabang panahon. Tapos lagi akong naglalayas, guys. Lagi akong naglalayas noon. Laging gusto kong umuwi, gusto kong pumunta kila mama at papa. Pero pag tumatawag ako kay mama at papa, sinasabi ko naman na I'm okay. Pero nung nasa Greece ako, kasi solo ko sa apartment. Well, kasama ko yung isa kong kuya, pero pag wala si kuya, pag solo ako, at kausap ko sila mama at papa, sinasabi ko kung ano yung totoong nararamdaman ko. Ganon. Tapos, kinwestiyon siya ni mama si papa. Tinanong ni mama kay papa na,
totoo nga kaya itong sinasabi ni Nene na ganun nga kaya ang trato ni Belet sa kanya. Belet kasi yung ano yung ng mami ko. Na ganun nga kaya ang trato ni Belet sa kanya. Tas ang tanong ni Papa sa akin pinalaki ba nating sinungaling? Alam mo, kaya ako naiinis. Kaya ako naiinis sa mami ko. Kasi wala siyang effort na isipin na dapat dapat nilambing niya. Dapat nilambing niya ako. Dapat nung mga unang panahon na yun, dapat ni-rebuild niya yung relasyon namin. Tapos dapat sinabi ko sa kanya, dapat hindi ko rin kasi hinayaan. Dapat hindi ko hinayaan na mag-drift away. Kasi kaya talaga mahalaga talaga ang komunikasyon sa kahit na anong klaseng relasyon, kaysa love relationship man yan, sa family, sa friendship. Dapat talaga may communication. Kasi pag walang communication, masisira talaga kayo. So, yun lang yung abuse na feeling ko nangyari sa akin, yung emotional at saka mental abuse na parang ang sakit ng mga salita naririnig ko. Tapos, natatandaan ko pa nung may ko sa Dubai, sa ASD. Meron akong school play. Tapos, in-invite ko yung friend niya na Korean. So, binilhan ni mami ng ticket. Tapos after nung play, nasasakyan ako, pauwi na kami. Hindi ako kinongratulate ni mami. Wala siyang sinabi anything about the play. Ang sinabi niya lang sa akin, next time, huwag kang mag-i-invite kasi gagastos pa ako. Wala siyang narinig sa akin. Nanahimik ako. Pero nung nasa kwarto ako, umiiyak ako noon. Tandang-tanda ko yun. Umiiyak ako. Tanda ko yun kasi iniisip ko noon, bakit sila kuya? Pag may basketball laban sila, kahit nasa ibang bansa, nag-Egypt sila, wala naman silang masamang sinasabi. So, todo support sila. Pero bakit pag ako, hindi man lang ako makongratulate? Wala man lang masabi na good job. Ang galing mo. Ang ganda ng show. Wala. Susumbatan pa ako na gagastos pa sila. Kaya mula noon, never ko sinabi sa kanila kung may award ako. Nagka-award ako nung kay Mr. Limera sa French class ko. Nagtapuan ako sa kanya. Hindi nila alam yun. Pati sa art class. Hindi rin nila yun alam. Sa mga Tapos, kahit na yung mga magaganda nangyayari sa school, hindi ko na sinasabi. Minsan, nagsasabi ako kasi gusto ko maramdaman na
mabati man lang ako. Pero hanggang sa nagsisinungaling na lang ako. Gagawa na lang ako ng mga kwento para ano, gagawa ko ng mga eksena. Tapos, parang laging gusto ni mommy mainis ako sa mama at papa ko. Para sa akin ang unfair. Lagi kong iniisip, no, ay, hindi ko kaya. Ang hirap kasi hindi ko matawagan si mama at papa 'pag gusto ko. So, yun. Ganun ang naging relationship namin. Hindi talaga maganda. Hindi naman ako naging perfect na anak kasi never naman ako naging anak sa kanya. Pero mahal ko sila. I'm not saying na hindi ko sila mahal. Mahal ko sila. Kapag may napapanood ako na ang ganda ng samahan ng mommy at daughter, naiinggit ako. Wish ko na sana ganun din. Pero alam ko naman na hindi yung mangyayari. Kaya, okay lang. Kaya yun, mas malapit pa nga ako sa mga yaya nun eh. Kaya, hindi ako naging masaya. I'm not going to lie. Hindi ako naging masaya when I left Mayantok. Hindi maganda yung experience ko. Hindi ko kasi nakuha yung gusto kong pagmamahal. Ayoko yung experience na lagi kang pagtatawanan. Ikaw yung gagawin nilang entertainment. Tapos parang lahat ikaw lang yung mali. Hindi nila makikita yung mali nila o yung pagkukulang nila. Hindi nila aaminin na may mali sa kanila. Kasi ako inaamin ko. Hindi ako naging mabait. Hindi ako naging mabait dahil doon ako napapansin. Kasi pag tahimik ako, parang I don't exist. So, kailangan gumawa ako ng eksena para ma-realize nila na, uy, may nene pala. Ganun. I agreed to get married with Mr. Flavel noon. Dahil aside from mahal ko siya, gusto ko magkaroon ako ng karapatan sa kanya kapag may nangyari. Gusto ko may karapatan ako na akong magsalita, ipagtanggol siya, yung ganun. Tapos nung nagkaroon kami ng struggle ni Mr. Flavel, tapos gustong-gusto nila mommy at daddy na naiwanan ko si Mr. Flavel. Gusto nila mag-divorce talaga kami. Pero sinabi ko sa sarili ko, pag nakipaghiwalay ako kay Mr. Flavel, saan ako? Alam ko naman wala akong lugar sa pamilya ko. So, saan ako?
Sinong magmamahal sa'kin? Eh, alam ko namang mahal ako ni Mr. Flavel. So, bakit ko iiwan? Bakit ko hihiwalayin, tatalikuran yung nag-iisang tao na nakapagbigay sa'kin ng saya at nakapagbigay sa'kin ng love na hindi ako sinusumbatan. So, nanindigan ako sa pagmamahal ko kay Mr. Flavel. Nanindigan ako sa kasal namin. Kahit na anong nangyari, kahit na anong nangyari sa amin dalawa. Naniwala ako na dahil sa pagmamahal namin, kaya namin. So, yun. Yun ang relationship namin ng mommy ko. Hindi naman siya yung completely may mali. May mali ako. Hindi lang siya. Wala sa amin ang umabot sa gitna ng bridge. Kumbaga sa tulay, magkabilang dulo lang kami. Walang naglakad papunta sa gitna. Siguro kung may naglakad man, hindi pa kami umabot sa gitna. Sumuko na. Ang pinagdadasal ko na lang ngayon, sana kung sino yung pinili niyang mga anak. Alam ko mahal siya. Alam ko naman mahal siya ng mga kuya ko. Ako hindi sila pababayaan. Pero, long time na nasa Thailand kami tapos hindi niya ako pinaniwalaan. Mas pinaniwalaan niya yung hipag ko at kuya ko. Kahit alam naman nilang lahat na nagsisinungaling lang sila. Yung time na yun, sumuko na ako nun. Sinabi ko na talaga na wala akong lugar sa pamilya. Pabalik-balik ako. Pabalik-balik ako sa kanila. Kahit na, halimbawa, lumayas na ako, balik na naman ako. Pero yung time na talaga nagtrabaho na ako, sinabi ko, gagawin kong kaya ko para makawala. Kaya, papasalamat ako kay Mr. Flavel. Dahil hindi niya ako binibitawan. Pinaglalaban niya din ako. Mabait naman si mami. May kabaitan naman. May magagandang memories din naman. Hindi ko naman sinabi na wala. Okay. Nagrebelde ako kasi gusto ko may pagmamahal. Gusto ko yung may lambing. Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, inintroduce sa akin ni mami ang gym sa akin. Binibilhan nila ako ng damit, ng alahas. Napag-aral naman ako sa magandang school. Pero it's not always about the money. It's not always about what you get in Christmas Day as a gift. Gusto ko lang din na maramdaman ko yung kung gaano niya ipagtanggol at ipaglaban ng mga kuya ko. Sana ganun din sa akin. Hindi yun sa lahat ng oras. Tatalikuran niya ako. Hindi yun laging ako yung masama. Ako yung kaya niyang bitawan. Ako yung kaya niyang ipamigay. Naramdaman ko yun sa Thailand eh. Yung parang tinapong ka. Ganun.
Yan, naramdaman ko yan. Anyways, yun lang. Yun yung relationship na kaya kong i-share pagdating sa mami ko. Mahal ko siya, pero sa ngayon, mas magandang nakadistansya kami sa isa't isa. Kasi, mas magiging masaya kami na hindi kami parte ng buhay ng isa't isa. Para sa akin, mas masaya siya ng ganun. Mas tahimik siya ng ganun. Kaya, kung ano yung ikakatahimik ng buhay niya, ikakasaya niya, doon na lang ako. Out of the picture na lang ako. Para wala sakitan. So, yan. Ang pagmamahal na gusto ko na hindi ko nakuha. Kapag umabot naman po kayo dito sa part ng video na ito, salamat. Thank you sa support, sa panonood. And don't forget to like and share. And thank you for watching. Until next time.